So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po mga minamahal, papalapit na po ng papalapit ang mga labing natitirang araw ni Pastor Apollo Quiboloy. So ngayon nga po mga minamahal, as of the moment, pinakinggan po ng Philippine National Police na isave natin itong mga inosenteng kinasama, dinala ni Pastor Apollo Quiboloy sa bunker, sa tunnel, kung saan meron nga pong na-detect na 8 heartbeat, na kung saan inaasahan natin doon mga minamahal na ang isa po doon ay si Stephanie Ibarra na dinamay ni Apollo Quiboloy na wala naman pong kasalanan, mabait na bata. Sabi po yan ni Arlene Stone. So kasi nag-request kahapon mga minamahal yung Philippine National Police, and I don't know kung totoo ba yung sinabi ng abogado nilang si Torion na bobombahin daw. Nagpaalam daw po na bobombahin itong JMC building. Wait lang bago tayo pumunta sa main topic natin. Ito yung sabi sa balita mga minamahal. Sabi dito, Torion bears plan of Philippine National Police allegedly bomb portion of KOJC compound. I don't know kung totoo tong sinasabi ni Torion, pero ang akin lang naman dito, kung totoo man to, medyo hindi rin ako pabor na bombahin ang ibang portion ng JMC building para nga po, mahanap yung lagusan, yung tunnel ng bunker ni Quiboloy. Kasi nung narinig ko yung balita na meron pong mga inosente doon, kawawa naman. Di ba mga minamahal? Siyempre, Pilipino tayo. Alam natin na makasalanan din yung mga yan. Pag binomba mo yan, lahat sila matitigok. Hindi nila mapapanagutan ang batas. So gusto natin, nakikita natin sila na pinapanagutan nila yung mga kasalanang ginagawa nila. Kasi kapag binomba yan, tigok na. Living na. Wala na. End na. Samantalang, kapag yan po ay binarena lang po, 'di ba? Binutas, hinukay, 'di ba? Tas nakita yung mga may kasalanan, ay mapapanagot natin sila. Pero wag naman po nating daanin kung totoo man itong sinabi ni Torion sa dahas. Pero I think hindi totoo ang sinabi ni Torion. Pero kung totoo man po ito, hindi naman po ako sumasang-ayon. Instead, ni-request natin na bakit hindi nyo na lang hukayin? Bakit hindi nyo na lang barinahin? Kasi merong mga inosenteng dinala din dyan si Quiboloy. Siguro ata mga minamahal, kaya dinala niya dyan si Stephanie Ibarra. Kung totoo man na isa si Stephanie Ibarra sa 8 heartbeat na na-detect nga po ng underground penetrator, 'di ba, ng heartbeat detector na yan. Kung totoo man na isa doon si Stephanie Ibarra, ang akin lang naman mga minamahal, kawawa naman yung bata. Kasi 'di ba, napaka-inosente. O siguro kaya yung sinama ni Quiboloy para hino-hostage niya. 'Di ba? Para mayroon siyang panlaban sa PNP. Sige, manlalaban kayo, meron ako ditong inosenteng hawak. 'Di ba? Parang ganoon. O, posibleng mangyari 'yun. Pero mga minamahal, ginrant po ng Philippine National Police itong ating request na what if barinahin na lang, which is yan po yung ginagawang kilos ngayon mga minamahal ng PNP. Kaya napakalaking saludo dito sa sa ating Philippine National Police, dahil yung mga sinasabi natin ay pinapakinggan nila. 'Di ba? Pinapakinggan nila mga minamahal. So, according to the news, mga minamahal, ito galing na mismo ito sa news ng kulto ni Quiboloy, which is yung DZAR SMNI Radio 1026. So, sinasabi nila na yung ginagawa daw po mga minamahal ng Philippine National Police ay another daw po ito, paglabag na naman po sa batas, dahil mali daw po yung pagbabarena na ginagawa ng PNP doon sa ibang person ng tinuturing nga na lagusan doon sa JMC building papunta nga po sa bunker ni Quiboloy. So para sa akin, walang masama doon, hinahanap yung tao 'di ba? Mayroon naman silang dalang search warrant. So bakit hindi? 'Di ba? Hindi naman buong JMC building babarinahin yung portion lang na kung saan hinihinalang merong lagusan papasok ng tunnel doon sa bunker ni Quiboloy. So anyway, sabi dito sa balita, isa na naman paglabag sa batas. Yan po yung post ng DZAR. 3 hours ago pa lamang po ito mga minamahal. 3 hours ago.
Sabi dito, PNP, sinimulan na ang pagbabarena sa basement ng JMC building, yung Jose Maria College building. Abogado ng KOJC, hindi pinapapasok. Bakit kayo papapasukin? Kasi in the first place, may ginagawang search warrant doon. Pag pinapasok kayo, maggugulo lang kayo. So bakit kayo papapasukin? Ano yung may tutulong nyo doon? Nanggugulo nga lang kayo. Para mapabilis yung operation, dapat hindi kayo papasukin. Diyan lang kayo sa labas. Antayin nyo na matapos ang mission and then pagtapos na, saka na kayo pumasok. Ganun lang kasimple. Bakit kasi hindi kayo nakikinig? Mamaya na to message ba sa akin? Mamaya na kayo mag-call-call. Okay, sabi dito, bandang alas 4 ng umaga, mga minamahal, nagsagawa ng pagbabarena ang mga pulis sa basement area ng Jose Maria College School Building. Ito ang lugar na sinasabi ni Torre na posibleng pinagtataguan ni Pastor Kibuloy kahit ilang beses na itong ginalugad ng pulisya, ngunit wala ring resulta. Ganito kasi yun, mga minamahal. Yung Jose Maria College, yun po yung tinutukoy ni Arlene Stone. Yun po yung tinutukoy ni Arlene Stone. Inom muna ako. Yun po yung tinutukoy ni Arlene Stone na kung saan meron pong 8 heartbeat na na-detect ang Philippine National Police. So, tinuro ni Arlene Stone yung, tawag dito, yung kwarto ni Kibuloy. Pati yung kwarto ni tawag dito, ni Stephanie Ibarra. Kasi magkatabi lang. Nung ginalugad yun, wala talagang nakita. Yung tinaas na yung mga furniture, yung mga posibleng double wall, tinaas na nila, walang nakita. Which is totoo naman. Kasi, as per said ni Arlene Stone, noon meron dyan lagusan. Pero ngayon, syempre, alam ata ni Kibuloy na mangyayari to, ginawa na nila ng solusyon. Diba? Ginawa na nila solusyon, mga minamahal. Noon pa, binarena na nila yun. Inilipat ata yung pintuan. So, kaya nahihirapan ngayon ang PNP na galugarin itong area ng JMC building kung saan nga po naroroon yung pintuan ng bunker ni Kibuloy. So, yung tanging way na lang sana doon para mas mapabilis is bombahin nga. Bombahin. Pero hindi po ginawa ng PNP. Kasi meron pong inosente na nandoon. Nandun pa din yung pagpapakatao ng Philippine National Police. Yung human rights. Naniniwala pa din sila sa salitang human rights. Naniniwala pa rin sila sa salitang pagpapakatao. So kahit gusto na nilang bombahin yun, hindi nila ginawa. Kung totoo man yung sinasabi nito, yun. Hindi nila ginawa. Ang ginawa nila ngayon, hinukay na lang nila. Much better. Diba kahit nga din naman ako, much better. Kaya nga, saludo sa PNP for the highest level peak of maximum tolerance na ginagawa ninyo. Kahit madami na nga susugatan na PNP dyan, at madami na pong mga pinupukpok na mga aggressive na kulto ni Kibuloy, nandun pa din yung highest maximum tolerance ng mga taong to. Kaya saludo ko sa PNP. So sabi pa dito, mga minamahal, hinarang naman ng PNP ang abogado ng simbahan na makapasok sa naturang lugar na lubag sa batas, particular na ang Rule 126 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Yan po yung sabi, mga minamahal, ni tawag dito ng balita sa SMNI radio station. So mga minamahal, ito kasi yung tinutukoy ko sa inyo na nagsalita itong si Torio na bobombahin daw po, mga minamahal, itong KOJC, bobombahin daw po yung portion lang, yung portion ng JMC building na bobombahin na raw po, mga minamahal. So panoodin natin to, 4 minutes lang to, mga minamahal. Hindi natin pwedeng i-play ng ganyan kasi baka mamaya makapiright tayo, 'di ba? So nag-iingat din tayo sa ating channel. So pakinggan niyo, mga minamahal, wait lang. Ito yung yung sinabi nito yun. Hello, good morning. Hello, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Hello, good morning. Nagla-live siya. This is Attorney Israelito Torion, the Legal Counsel of the Kingdom of Jesus Christ. We are now in KOJC compound po. We are conducting a press conference so that the people will know as to what is happening now in the KOJC compound. I would like to express my apologies to the media personnel who have been trying to contact me since last night. No, I was unavailable simply because of the fact that so many things are happening here right now.
And I decided to call this press conference composed of different media personnel. We're just waiting for some of the media personnel to arrive in order for you to know what is exactly happening now. Right now, the police is in front of us, so many of them. Ang dami po nila ngayon kasi ang balak po nila ay bubumbahin daw nila yung portion daw ng eskwelahan po namin. Kay sa kanila pong palagay ay meron daw bunker daw si Pastor Apollo si Kibuloy sa loob po ng JMC compound. Ewan ko kung ano po ang basihanan ni General Torre po dito at saka ni General Marbil. Pero sana naman hindi nila itutuloy ito, no? Wala naman silang court order na gawain ito. Ang dala lamang nila ay isang warrant of arrest Kasi Philippine operation yun, Philippine National Police operation yun PNP operation yun So kasama na rin yun. Ewan ko ba dito, abogado, di ba? Abogado ni Kibuloy. So talagang i-defend niya yung kanyang kliyente. Ano pa ba? Diba? Okay. Name of Miss Simanes na ang address pa ay sa Pasig City. Sa tingin po namin, hindi talaga makatarungan ito kasi po wala po silang authority na in-destroy, bumbahin yung portion ng JMC po. Eskwelahan po ito, meron na pong klase po bukas. Sana po igalang niya ang sanctity po ng aming eskwelahan at ang premises po ng KOJC. Ayan po, sila po ay nandyan na, marami masyado. Marami din ang nasa loob po ng KOJC compound. Gusto nila ngayon na ipaalis yung mga tray namin. Nilagay po yan kasi nagpaalam na sila na bubumbahin nga daw yung portion po ng KOJC compound. So sa tingin po namin, hindi talaga makatarungan ito kasi wala talaga itong legal basis po under the law. So, ayan po ang mga kapulisan na napakarami at may dala-dala silang mga equipment na gusto po nilang bumbahin ang portion po ng JMC, party po ng aming eskwelahan, no? At party po ng simbahan ng KOJC. Na ito ngayon, pang-tatlong araw na pala, no? At gagawin nilang rason iyon dahil sa arrest warrant na ito upang bumbahin po ang portion po ng KOJC compound. Sa aming tingin po ay mali po ito. Pasensya na po, medyo itim na po ako. Wala akong magawa dyan kasi sa init po na sige lakad-lakad. We are just waiting for some members of the media who will be coming over. And I have to do this. This is my first time to do live. I'm not so techy. My apologies. But I just would like to inform the people that this is your Philippine National Police now. They are doing that because they intend to bomb a portion of the JMC compound because of their belief that Pastor Apollo si Kibuloy ay nandun daw sa isang bunker. No? So, pwede ba ito na walang court order? Pwede ba itirgas yung mga tao na nag-express lang? Anyway, yan na. Enough na. So, sinasabi ni Torion na nagpaalam daw po ang PNP na bobombahin daw po yung ibang portion ng Jose Maria College. Pero, hindi po tinuloy ng PNP kung totoo man yung sinasabi ni Torion. Dahil ang ginawa po nilang action yan is binarena na lang po nila, which is good. 'Di ba? Kaya saludo dito sa ating Philippine National Police. So ngayon na binabarena, galit pa din kayo. Ano ba yung gusto ninyo? Alam nyo, napaka-ironic bobombahin, ayaw nyo, labag sa batas. Ngayon naman, nababarinahin, labag pa din sa batas. Ano ba yung gusto nyo? Yung PNP nga gumagawa ng way, gumagawa ng alternative solution para hindi madama yung mga
posibleng inosenteng tao na kasama ni Kibuloy sa kanyang pagtatago. Gumagawa ng way ang PNP natin. 'Di ba? Sa mas makataong pamamaraan. And then kayo kung ano yung sinasabi ninyo, ano ba yung gusto ninyo? Lisanin ng PNP, yung KOJC, ng tawag dito, nang hindi nadadala, hindi nahuhuli itong si Kibuloy. Kung kayo kaya ang nasa posisyon ng PNP ngayon, ganyan at ganyan din ang gagawin ninyo kung para sa bayan ang gusto nyong mangyari. Pero kung para sa negosyo, pera, hayaan nyo na lang yan dyan, kagaya ng ginagawa di umano ni Albao. Diba? Oh, see? Yun po mga minamahal. So, anyway, update ko pa kayo maya-maya. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.